naman lang kung saan tayo sisilong kapag mainit. Pero sa biyaya ng Panginoon, we claim that by His grace, we will be having a comfortable worship by those months or by those days by His grace, only by the grace of God. So sa darating po na Miyerkules, ang mangunguna po sa atin sa prayer meeting ay ang mga Roses of Sharon. Hihingi po ako ng paumanhin na baka wala po ako nun sa Miyerkules. Ako po ay may interview nun sa UP. Pero panalangin po ninyo sa Lord na maging maayos po yung aking lalakarin po sa araw po na yon. So ang Roses of Sharon, susunod po nun ay December 18 ng Heaven's Herald. At wala po tayong prayer meeting on Christmas Day. So kahapon po, nabanggit ko po sa inyo na nagpatawag po tayo ng meeting. At siguro nakita niyo yung mga pictures po natin sa social media na ito po yung ating pong naging meeting. At siguro para may paalala na rin sa lahat po ng schedule po natin. Last December 1, nagsimula po tayo ng celebration ng Advent. December 22 ho, mayroon po tayong Christmas party at magbibigay po ako ng segue dahil si Ate Daday yata ay meron pong sasabihin. Pero please mark your calendars. December 22 ay Christmas party po natin. On December 25 ay may Christmas service po tayo. Mula po alas 9 hanggang alas 10 lang po. At December 29, Night of Worship. Gusto ko lamang pong tawagin si Ate Daday natin para po sa detalye ng upcoming Christmas party po natin. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ramdam niyo na po ba ang simoy ng Kapaskuhan? Of course. Ayan, pero alam naman na po natin na papalapit na po ang Pasko at ang CJLS family ay excited at masayang sasalubungin at ipagdiriwang ang Christmas season. With that, inaanyayahan ko po kayo sa CJLS Family Christmas Party on December 22, 2024, right after our Sunday service. And what do we expect at our Christmas party? Of course, meron po tayong games and raffles. Next po is exchange gifts, lunch, and of course, we will have fun and have our fellowship. And usapang OOTD naman po tayo. Ayan, alam ko, dapat prepare din po tayo sa ating mga OOTD. So, we encourage everyone to wear something red or colors related to Christmas such as red, green, gold, or white, or any color po that is associated to Christmas. And if gusto nyo po na mag-matchy-matchy with your family, ay very much appreciated naman po. And next to our exchange gift, we can buy something red that we can use every day that is worth 150 pesos. So be creative as much as we can po. Pwede po tayo magbigay ng payong, tuwalya, pero color red, pillowcase, salamin, cortina, and anything po na magagamit po natin sa pang-araw-araw na buhay. And bali, on December 22, may mag-aabang pong mga YH sa gate natin, sa pinto, para po ibigay yung gift nyo and para mag-register na rin po kayo sa atin pong raffle. Ayan. Next po is, we are looking for a game, lunch is provided, Lunch is provided po ng ating church, pero you are welcome to bring food for us to share, kahit per ministry or per family po. Pero hindi po ito required. Next po is we are looking for a game master. It's either family po or couples who would like to facilitate our Christmas party games. And makipag-coordinate na lang po kayo sa akin para po mailagay po natin siya at may sama sa ating program flow. And lastly, we are also looking for sponsors na mga papremyo at ng ating pong mga games and raffle items. You may reach out to Sis Mai Mendoza. And for our committees, nandyan po ang naggagwapuhan at naggagandahang si Kuya Aaron at Kuya Ivan, Ate Miracle and Ate Mai. Pwede niyo po kaming i-reach out for suggestions or questions sa ating pong Christmas party. Yun lamang po. Good morning and see you on December 22 po. The only time in a year na nagpa-party sa CJLS ay
Christmas party. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Ganda naman ng cup. Oo. So ngayon, alam ko ho na meron ho kayo napansin na tumutugtog kanina, no? We would like to welcome back Pastor Alan. Palakpakan po natin ang Lord. Welcome back, Pastor Alan. At kaugnay po niyan, sabi nga, when people come, people also go. Pero mamaya po, sabihin ko po, pagpatuloy lamang po natin as we also mark our calendars sa December 29, huling Sunday ng December, wag ho kayong pupunta dito ng umaga. Wala ho kayong daratnan. Baka ho magulat kayo, bakit wala? Kasi ho, gabi ho ang service natin sa December 29, sa ganap na alas 6 ng gabi. At yan ho yung nakagulat kay Kuya Eric nung una siyang umaattend dito. Bakit ganun? Walang preaching dire-diretso. Dahil nagtatapos ang taon sa CJLS sa pamamagitan ng pagsamba, Night of Worship. And so, December 29, last Sunday po, wag po kayong pupunta rito ng umaga. Gabi po ang ating service. Sa ganap po ng alas 6 ng gabi, we will be having our night of worship at ang tema po natin ay galing po sa aklat ng Habakkuk chapter 3 verse 2, renew us in our days so that we may glorify Thee. And lastly, siguro po para maano po ninyo, sa January 5, 2025, sa susunod na taon ho yan maghanda-handa na ho kayo, magbaon na ho kayo ng tulog the day before. Dahil sisimulan ho natin ang taon ng 2025 na maaga ang ating pagsamba. Hindi pa ho pumuputok ang araw. Nandito na ho tayo dahil meron po tayong Dawn of Worship Service. Alas 5 po na madaling araw. At pagkatapos naman po yan, ayaw naman ho natin kayong nagugutom, tayo ho ay may breakfast fellowship. Huwag ko kayong umasang may lechon at menudo nung ganung oras. Ano lang ho yan, mga pandesal, kape, at light meal. Pero maganda nun, we start the year fellowshipping with each other. Amen po ba? So huwag nyo alalahanin yung pandesal lang at saka pansit canton. Ang alalahanin po natin nun ay makasamba tayo sa Panginoon sa unang taon ng unang linggo ng 2025. At bilang pagtatapos, gusto ko pong i-announce na mamaya po, immediately after the service, 11 a.m. to 1 p.m., ay meron pong meeting na ito po ay led by our finance ministry. At kahapon po, hindi po napag-usapan sa detalye ang usapin tungkol sa pananalapi. Pero mamaya po, bukas po lahat ang mga detalye. Wala po kaming tinatago sa termalo na confidential funds. Wala hong mga ospital sa amin sa Veteran Memorial. Labas po ang lahat ng mga libro dito. At hindi ho ako sasagot ng, Shiminet, wala hong ganon. Kasi ho sasagutin namin lahat ng inyong mga katanungan. So sa finance meeting po yan mamaya, 11 a.m. to 1 p.m. And please don't forget that lunch is served, no? Ang gagawin po, review of financials, discuss policies, church finance processes, and of course, ang pinakamaganda, lunch is on us. Yan po, no? So ngayon, bago po tayo tuluyang magtapos, ay sa darating po na, ano bang araw yung 12? Thursday yun no? Tama ba ako? Ay ang pamilya po ng ating beloved na associate pastor, si Pastor Marky na ngayon ay nasa Montana in the US of A. They will be leaving for the US sa darating po na Webes. At bahagi naman po ng ating komunidad sila ay hindi man ho natin sila maihatid sa airport, pabaunan ho natin sila ng panalangin. Amen po ba? So hinihilingan ko ang aking inaanak na si Dayan, nandito na ba? At ang kanyang dalawang magandang anak na si Celeste at si Avia, pwede ba natin kayong mahilingan dito sa harapan at pag-pray natin sila? Calling, Ma'am Dayan, your flight for Thursday is coming. So bago ka lumipad papunta ng US, hindi natin alam kung kailan babalik ang mag-iinaing ito. Baka pagbalik ko, blondie na. Pero tayo po tayong lahat mga kapatid. At
sa ating pong pagtayo, ay iunat po natin ang ating mga kamay sa kanila. Pero bago sila pag-pray, ngitian nyo na. Sabihin nyo, happy trip, God bless you, bon voyage, no? Dahil sila po ay tutulak na po papunta ng US. Makikita na ni Celeste, si daddy niya, no? And they will be joined together. Now, let us stretch our hands towards them right now and let us pray for them para sa kanilang pagbabiyahe mula Pilipinas hanggang Amerika sa darating na Huwebes. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, sa umaga pong ito ay itinataas po namin sa inyo ang gagawing Panginoong pagbabiyahe papunta po ni Dayan kasama po ng kanyang dalawang anak na si Celeste at na si Avia sa mahabang biyahe papunta Panginoon sa Estados Unidos sa darating po na Huwebes. Una Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kanilang buhay na sila po ay bahagi ng ministeryo ng CJLS. Nagpapasalamat po kami Panginoon sapagkat sila'y tinawag mo na maging kabahagi ng aming pong komunidad at sa kanila pong paglipad papunta po doon sa Estados Unidos, sa kanila pa lamang pong pag-alis mula sa kanilang tahanan, mula dito sa Pandi, Panginoon, ay samahan niyo po sila hanggang sila'y makarating doon sa Maynila, hanggang sa makarating, Panginoon, sa airport. Hinihiling po namin, O Diyos, na ang mga bagahe, ang mga daladalahan po nila ay ingatan niyo po, ngunit lalo niyo po silang ingatan na mag-iina sa kanila pong pagbabiyahe papunta po sa Estados Unidos. Bigyan niyo po, Panginoon, ng lakas, ng katawan, talas ng isipan, tining ng loob, Panginoon, si Dayan, habang sila po ay magbabiyaheng mag-iina, at samahan niyo po sila, Panginoon, sa panahon ng kanilang pagbabiyahe, hanggang sa magkita-kita silang isang buong pamilya, kasama po, Panginoon, ni Mark doon sa Montana. At baunin po nila, Panginoon, ang aming pag-ibig, ang aming pagmamahal, at ang aming pong panalangin na patuloy niyo po silang iingatan, gagabayan at papatnubayan hanggang sa ligtas silang makarating, Panginoon, doon po sa may Montana, sa bansa, Panginoon, ng Estados Unidos. At sa lahat, Panginoon, ng mga nanalangin, patuloy, O Diyos, na ibalik mo sa kanila ang pagpapala. At maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng pamilyang ito. Hindi po namin alam kung kailan po sila babalik, pero kung saan sila pupunta, Panginoon, Lord, we pray that you would bless them and lead them in the way that they should go. We thank you, Heavenly Father. We give you praise, O Lord, for you are a good God, and we give you all the glory, all the honor, all the praises and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen and Amen. God bless you. Happy trip, and God bless you sa mag-iinang ito. Purihin po ang Panginoon. Yan. So tayo ngayon po ay dadako na po sa gagawin po nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang totoo ho niyan ay may nakaprepare po akong sermon. Ang totoo ho niyan. Kaya lang binubulungan ko kanina si Kuya Eric, binubulungan ko kanina si Sister Ruby, dahil sa na-inconvenience ako ngayong araw na to. Parang gusto kong mag-sermon yung tungkol sa katotohanan talaga nung araw na to. No? At actually, meron din kaming discussions ni Kuya Eric na nung foundation day ng mga bata, di lang siya makasagot pero may nagtatanong sa kanya about, we know that today, in the town of Pandi at least, ngayon ay kapistahan, no? At ang ipinagdiriwang ay yung Immaculada Concepcion. Pero siguro maganda na pag-usapan, mukhang talagang doon ako gigiya. Kaya yung PowerPoint presentation dyan, wala na yan, hindi na yan magagamit. Ginamit ko pa, nagpakamadaling araw pa ako sa paggawa. Pagkatapos, iba lang palang isi-sermon ko, no? Pero gusto ko po kasing bigyang linaw sa liwanag ng salita ng Diyos, yung katotohanan, where is Mary in the plan of God's salvation? Are we as Christians, are we supposed to elevate her in a position or status worthy of worship? This morning, palagay ko ay saglit lang naman ito at
ang gusto ko po ay unawain po natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Ipagpapauna ko na, wala ho tayong planong mandebate kahit kanino. Dahil kahapon din po, sa pag-uusap po sa meeting, masakit ang katotohanan. Pero ang katotohanan ay nagpapalaya. Amen? Mapagpalaya ang katotohanan. At inuulit ko po, hindi ko po ito itinuturo dahil na-inconvenience kami. Marami sa atin ang na-inconvenience sa traffic. Pero gusto ko pong ipapansin na ang lahat po ng ginagawang pagpapagal ng tao, kahit na ho gaano pa kaseryoso ang ginagawang pagpapagal, or gaano man ho kasinsero ang ginagawang paraan ng pagsamba, kapag ito po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos, nababaliwala po ang lahat ng mga pagpapagal. Amen po ba? Kahit na po, sinserong-sinsero tayo. Meron nga nagsabi, you can be sincere, but you can also be sincerely wrong. And doon nga po sa naging pagtatanong ni Kuya Eric sa akin nung one time, meron pong sabi doon, praying the rosary daw is biblical because everything that was actually part of the mystery is nakasulat daw doon in the Bible. Well, ang totoo nyon, yung mga narratives about Jesus or the mysteries, no? Sabi nga nilang ganon, love is like a rosary, full of mystery. Ito yung mga mga slam book nung araw, no? Nakalagay ito, what is love? May sasagot, like a rosary, full of mystery. Ang mga misteryo daw nung rosaryo, nandun talaga sa Biblia, pero hindi nagagamit ng tama. At ang totoo po niyon, sino ho ba dapat pinananalanginan? Walang dapat panalanginan, kundi ang Diyos. Kaya sa umaga pong ito, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng John chapter 4. At sa liwanag po ng salita ng Diyos, para lang pakita ko sa inyo, i-ano mo dyan sa screen. Sige, labas mo sa screen. Para lang makita ko ninyo na hindi po ako nagbabluff. Ito ho yung sermon ko, yan, tingnan nyo, ayan. Basic Sunday. Ano hong sermon natin ngayon? Merong Christian living talaga. Ayan, yan ang ating sermon ngayon. Pero hindi ko ho yan ituturo. Dahil kailangan hong ituro yung totoo, di ba? At sasabihin siguro ito, wala stick. Saka nakakita ng pastor right then and there magse-sermon, dahil ho, kailangan ho nating ituro ang katotohanan ng salita ng Diyos. Tuksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Juan. At ipapapansin ko po sa inyo, ang tala po dito ng unang himala ng Panginoong Hesukristo doon po sa kasalan sa Cana ng Galilea. At dahil po ito ay isang mabilisang turo, actually, John chapter 2, samahan po tayo ng Panginoon. Sabi po dito, John chapter 2, pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, naubusan na sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Diyos po ang magpala sa pagkakabasa po ng kanyang buhay at banal na salita. Sa umaga pong ito, alam po natin that 98% of the Philippine population are professing to be Roman Catholic. And as part of Roman Catholic teaching is that there is a very high importance given to Mary. No? Actually, kung ang totoo po niyan, meron po akong mga kaibigang Orthodox. Orthodox po, ito po yung mga Kristiyano sa Greece at sa Russia. Sa kanila pong pananampalataya, yung mga Orthodox na Christian, they call Mary as Theotokos. Theotokos meaning the bearer of God. And Mary also, sa mga Orthodox Christian,
Alam niyo ho yung pinakasikat na imahe ng mga, na siguro dun sa nakagis ng reliyon, pwede niyo bang i-flash dyan yung Mother of Perpetual Help, i-Google image niyo lang, para lang ho may idea kayo, no? Para naintindihan niyo yung sinasabi ko. Ngayon, hindi ho ito sermon na exegetical. Practical theology tayo ngayong umagang to. I-flash nyo sa screen nyo yung Mother of Perpetual Help. Ayan, tingnan po natin yan. Ayan. Sino sa inyo hindi nakakakilala niyang imahe na yan? Di ba ho, kilala natin yan? Yan ho ang tinatawag na yung Our Lady of Perpetual Help, pero yan ho ay hindi ho katolikong icon. Yang icon na yan ay icon ng mga Orthodox Christian. Dahil para sa kanila, mahalaga din si Maria at tinatawag siyang Theotokos o tagapagdala o lalagyan ng Diyos, the bearer of God. To the Orthodox Christian, they believe that Mary is the Theotokos, the bearer of God. At para sa kanila, sa teolohiya ng mga Orthodox, siya ang bagong kaba ng tipan, di umano sa panahong Kristiyano. Dahil sa lumang tipan, ang nilululan ng kaba ng tipan ay ang presensya ng Panginoon. Sa bagong tipan-an niya, ang naglulan sa presensya ng anak ng Diyos ay si Maria. Kaya maging mga Orthodox, meron silang pagpapahalaga kay Maria. Dumating ngayon ng mga Katoliko. At ang naging turo ng mga Katoliko ay siya na ang ina ng Diyos. Iba po yung tagapagsisidlan ng Diyos, iba po yung konsepto ng ina ng Diyos. Kung titingnan po nyo, magkaiba ho yun. Ang sisidlan ay iba sa ina. Tama po ba? So nakita po natin in the Orthodox theology, the Theotokos means bearer of God. Pagdating sa Roman Catholic theology, it becomes the mother of God. And we begin to question the validity of that theological statement. Because if God is God, who is an eternal God, without a beginning and without an end, God doesn't have a mother. Amen? Kaya ang mas malapit-lapit na katuruan ay sisidlan lang si Maria ng Diyos na nagkatawang tao at hindi ina ng Diyos. Dahil wala hong ina ang Diyos na walang pinagmulan at walang katapusan. Amen po ba? Kaya ipapapansin ko rin po sa inyo, sa binasa po nating talata sa aklat po ng 1:2, ang tawag po, sinasabi po dito ng ebanghilista, si John, sabi po dito, pagkalipas ng 2 araw may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Sinabi po iyon. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyanyahan din sa kasalan. Kinapos ang handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, paki-flash nyo nga yan dyan. Anong version yung pina-flash nyo dyan sa screen? Paki-flash nyo yung John chapter 2. Ayan, sabi po dito. Itaas nyo dun sa may banda-bandang portion. Ayan. Sabi dyan, sinabi ni Jesus, anak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang anak. Alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin. Ano ulit? Ano ulit? Kung talagang totoo na sound yung theology, that Jesus acknowledges Mary as His mother, mommy, mudrakels, mamshi, di dapat sanang nakalagay dyan, sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo sa akin, ina. Pero hindi. Anong tawag niya? Ginang. Sapagkat alam po natin na bilang Diyos na nagkatawang tao, wala hong ina ang Diyos. Pero sa plano ng Panginoon, meron hong role na ginampanan si Maria. At si Maria ay sisidlan ng Diyos na nagkatawang tao, ngunit hindi ina. At mauulit po iyan doon sa tagpo na ang Panginoong Jesucristo ay nakapako na doon sa krus ng Kalbaryo. At isa sa kanyang 7 iniwang salita ay si Juan ay nandon at pagkatapos ang kanyang ina sa laman na matanda na, tinutunghayan siya habang siya binabawian ng buhay pagdahan-dahan. Ano sabi niya kay Juan? Anak, masdan mo ang iyong ina. Woman,
behold your child. Child, behold your mother. Pero hindi niya tinawag kahit kailan na ina si Mary. Ginang ang tawag niya. Bakit? Because in the sovereign plan and wisdom of God, God knows that there will come a day that this reality will be changed. And God made a way in His sovereign will to make it known that God doesn't need a mother. God alone is God. Can I hear an amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon yung malakas na palakpak sa Diyos na buhay? Kaya nakita po natin, mula po sa ortodoksiya na ang turo ay Theotokos, ang naging katuruan ay Mother of God sa nakagisnan natin pong relihiyon. Nung dumating ang mga reformers, ang mga reformed faith, yung pananampalatayang protestante, ibinalik po sa tamang katuruan ang kalagayan ni Maria. Si Maria po ay isang kagalang-galang na Kristiyano na dapat po nating pamarisan sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ngunit hindi kasamba-samba. Dahil nag-iisa lamang ang iisang Diyos na dapat ay sambahin. Amen po ba? Ngayon, sa mga nanonood sa pamamagitan ng FB Live broadcast na ito, baka sabihin nyo ganon, na-pissed off ka lang, pastor, kasi na-traffic ka sa parada. Hindi po. Nagkataon lang din na ito yung panahon na dapat nating ituro ang tama. Napapanahon eh. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay Diyos, hindi niya kailangan ng isang ina. Ngayon, meron din po akong isang bagay na gustong sabihin po sa inyo dito, no? Ang pagiging sisidlan ni Maria bilang tao, meron din ho yung significance. You know why? Because sa mga Hudyo po, sa mga Pilipino sa atin ho, saan tayo kumukuha ng apelyido at pagkakilanlan? Mula sa tatay. Tama po ba? Kaya tayo ho, patriarchal. Ang dala ko pong apelyido ng tatay ko. Kaya nga ho, sinasabi ng ganon, mag-anak ka anya para hindi maputol ang linya ng lahi ninyo. Yun ang sinasabi, di ho ba? Pero sa mga Hudyo po, hindi ang tatay ang nagdadala ng pangalan. Ang nagiging pagkakilanlan ng anak ay nagmumula sa ina. Kaya mapapansin po ninyo si Timoteo, pag binasa po ninyo ang kanyang storya, sabi po doon, ang kanyang mga lola at ina ay kapwa mananampalataya, ang tatay niya hintil, pero kinilalang matuwid si Timoteo by merit ng pananampalataya ng kanyang mga ina. The Jewish people, they are not patriarchal in a sense na kumukuha ng identity sa tatay. Kumukuha sila ng identity sa ina. Ano ang significance ngayon ni Mary in terms of our faith? Ipinakita lamang ng Diyos na dahil sa siya, si Maria, si Jesus, ay ipinanganak sa laman, tunay nga siyang tao sapagkat ang pinagsidlan ay tao. Totoong tao ang Panginoong Jesucristo dahil siya ay ipinagbuntis ng isang tunay na tao. And so Jesus is fully God and is also fully human by merit of Mary. But Mary is just a vessel. She is not a deity. Amen? So, sa umaga pong ito mga magulang at mga kapatid, ang isang katotohanan na nais ko pong ituro sa umagang ito is that walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos lamang. At kapag tayo po ay namintakasi, tayo ay kumilala, tayo ay nagpahalaga, nag-alay ng importansya ng higit sa nararapat, ang tawag po doon ay pagsamba na sa Diyos-Diyusan, sapagkat walang ibang Diyos na karapat-dapat sa pagsamba maliban sa Amang sumasalangit. Can I hear an amen? Can we give the Lord the best clap of praise? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ko alam kung mababash ako. Bring it on. It's okay with me. Ako po ay nag-aral at hindi ko alam kung itatakwil ako nung pinanggalingan kong elementary at high school. I studied in Paco Catholic School. And nagbibiruan kami magkakapatid, you bleed me. I am immaculate blue in blood. Dahil ako'y Catholic educated from grade 1 to 4th year. At kami po, doon po sa aming pong pag-aaral,
Eh, anong totoo ho niyan, every first Friday of the month, ay meron ho kaming Mass of the Holy Spirit. At tuwing hong October, pag birthday ni Mama, October ba, September? September yun no? Pag September, pag birthday ni Mama Mary, punong-puno ho kami ng pag-aaral dyan. Tingnan ho ninyo. Tingnan nyo ho kung hindi nga ba talaga sinasamba, nang wala akong dapat ipagpaumanhin. Pero tingnan ho ninyo, araw-araw kay Maria, kami ay nagdarasal. Si Maria, aming reyna, ibig naming marangal. O Maria, yung tulungan, kami na nga bubuhay. Tatawagin namin siya kung kami matetegi. Tatawagin namin siya kung kami mamamatay. Bakit? Bakit si Maria ang tatawagin mo sa panahon ng iyong kamatayan? Tama po ba? Bakit siya ipagpaparangalan? Samantalang ang malinaw, ang binigay na paggalang sa kanya ng Panginoong Hesus ay ang pagkilalang siya ay ginang at hindi ho tinawag na ina. Ano ho ngayon ang posisyon ni Maria sa plano ng Diyos? Siya ho ay isang lingkod ng Diyos tulad nyo at tulad ko, na dapat hong pamarisan ang kanyang naging pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Ama. Kaya hindi ho dapat tinutulusan ng kandila, binubuhat siya, iniilawan, o kaya ay tumatawag sa kanya at pinipinta kasi siya. Sapagkat katulad nyo at tulad ko, si Maria ay mananampalataya. Amen po ba? Ngayon, kung makikita po ninyo, noong siya ho ay sinabihan ng anghel, nang sabi ho ng anghel sa kanya, ikaw anya ay magdadalang tao at lulukuban ka ng espiritu ng kataas-taasan. Ano sabi niya? Paano magkakagayon samantalang ako'y dalaga? Ngunit ayon sa sinabi mo, maganap iyon ayon sa sinabi mo. We see that she was a woman of faith and she obeyed the will of the Father. And like Jesus, Mary also obeyed the will of the Father. What is the lesson here? We ought to obey the will of the Father. And do you know, yun hong nangyari kay Maria na yon, peligroso po yun. Dahil nung panahon nila, kapag kayo ho ay nakatalaga ng ipakasal, at kayo ay biglang nagbuntis ng hindi doon sa ipinagtakda sa inyo, ang katumbas nun ay pangangalon niya. At ang kahatulan ng pangangalon niya noon ay, kami ay matetegi. Papatayin siya. Pero nakita po ninyo, buong puso niyang tinanggap ang plano ng Diyos sa pamamagitan niya. Bakit? Sapagkat ito ang katotohanan, na sa pagpili ng Diyos kay Maria bilang sisidlan ng ipanganganak na anak ng Diyos sa laman, ipinatutunay lang nun na si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. That He is really one of us. And that when He was human, fully human, He was fit to die for all the sins of humanity. Amen po ba? And that is because Mary obeyed the will of the Father. But anong sabi niyang ganon? Babalik ako ulit sa education kong Catholic. Diba sa aklat ng Lucas, merong Magnificat. At anong sabi po doon ng awit ni Maria? Siya rin mismo ay kumikilala na siya ay may tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Sabi niya, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ibig sabihin, si Maria mismo kumikilala ng kailangan niya ng isang tagapagligtas. Hindi ho siya ang dapat tawagin kung kami matetegi. Dahil ang tunay na magliligtas ay walang iba kundi si Jesus. Can I hear an amen? Baka naman pag uwi nyo dyan, ang ganda ng turo ni Pastor. Araw-araw kami ay matetegi. Baka mamaya yan ang malasong syndrome nyo, ha? O, hindi ho ako may kagagawa nyo, Sister Ruby ho yun. Nung kinakanta ko po, sabi niya, mahal, meron akong bagong version. Sabi niya, tatawagin namin siya kung kami matetegi. Tarararan. Oh, siya yung magaling hong gagawa ng kanta yan. Oh, kaya ho, kung titingnan ho ninyo,
Si Josiah ho, nung batang maliit, ano sabi niya ganon? Uncle, sabi niya ganon, if Jesus is Papa and Mary is Mama, then are they husband and wife? Kasi nga naman, sino mong tatawaging Papa at Mama, di mag-asawa yan. Kaya nakita nyo, inelevate si Mary sa estado nakapantay na si Jesus. Samantalang ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 1:14-6, ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ano ang tinuturo sa atin? Kayo anya, lumapit sa ina para kayo makalapit sa anak. Wala hong turong ganun sa Biblia. Dahil ang turo ng Panginoon sa Matthew 11:28, magsiparito kayo sa akin kayong lahat na napapagalat ng abibigat ang lubha at kayo ay aking. Wala niyong sinabing, daan muna sa nanay. Daan muna sa toll gate bago bunduan sa akin. Wala eh. Ang kanyang paanyaya ay ang sino mang nanampalataya sa kanya ay maliligtas. Kung sana, instrumental si Mary sa kaligtasan, di sana habang yung magnanakaw sa kanan ay nakapako at dahan-dahang namamatay, at sabi niya ganon, alalahanin mo ko kapag ikay naghahari na sa iyong kaharian. Manong sabihin ni Jesus, daan mo na kay Mary? Hindi eh. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Bakit? Siya ang nag-iisang tagapagligtas. At hindi natin kailangang dumaan sa padrino upang kayo at ako ay maligtas. Sapagkat mismo yung pinapadrino, siya mismo nagsabi, ang kanyang tagapagligtas ay ang Panginoon. Kaya nakalulungkot po. Nakatutuwa yung pinapakitang pagmamalasakit ng marami. Nakatutuwa yung ginagawang pagpapahalaga ng marami. Ngunit kahit na ho anong sincere kayo, kung hindi ho ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ho yan kalulugdan ng Amang sumasalangit. Amen po ba? Kaya napakahalagang ituro natin ang katotohanan. Amen po ba? So we begin to understand, we do not condemn these people. But we pray that by the grace of God, that the Holy Spirit will open their eyes to the truth. But how will they come to know the truth if the truth will not be preached to them? Amen? And so, we preach this not in anger. We preach this in love for them. That they too, like Mary, will become God lovers as well. That they too, like Mary, be the servant of God. Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung malakas sa palakpak sa Diyos na buhay. Kaya ako kuminsan, pag ako po bilang sinasagian ng mga naalala ko, nag-aaral kami sa Paco Catholic School, Maria sa puso ni Numan, ika'y tala ng kalangitan. Bakit siya naging tala? Bakit siya sinasangguni sa mga ganong klaseng pagpipintakasi? Samantalang ang dapat inaawitan, ang dapat pinapupurihan, ay walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat ang itinuturo ng Biblia ito, walang dapat sinasamba kundi ang manlilikha, at ang nilikha ay dapat sumamba sa kanyang may likha. Amen? God is the Creator. Mary is a creature. Mary is not to be worshipped. Only God alone is to be worshipped. Can I hear an amen? Now, we are not preaching this because we're angry. We're preaching this because how we want everyone to understand that there is no salvation and there is no name given under heaven by which men might be saved other than the name of Jesus. Pakita niyo dyan, Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahi ng tao maliban sa pangalang Jesus. Ano ho ang naging turo ni Jose Rizal sa kanyang kritik? Makapagliligtas ba ang mga stampita? Makapagliligtas ba ang mga nubina? Ano sabi po yan? Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan. Yung kanya dyan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen? Magalit na kayo kung magagalit kayo sa akin, pero hindi ko tatalikuran ang Panginoong Jesucristo.
Sa isang panahon na malakas ang cancel culture, I wouldn't mind to be canceled or to be bashed. But I can truly say that I respect Mary and I place Mary at her right position, that she herself is like me, the servant of God. And if Mary was here, definitely she would say, don't do as such. Do not worship me, for I too myself is a fellow servant like you. So nakita po ninyo, di ba sa tala ng Biblia, si Juan sa aklat po ng mga pahayag, nung nakita niya yung anghel, halos mangunyupapa si Juan dun sa harap ng anghel, halos sambahin niya. Ano sabi ng anghel? Huwag mo gagawin anya yan. Huwag mo akong sasambahin. Sapagkat tulad mo ako rin ay lingkod ng Diyos. At ang dapat sambahin lamang ay walang iba. Magalit na kayo kung magagalit kayo. Pero bakit aalayan ng panalangin? Bakit kayo magdiriwa ng araw para sa Kanya? Samantalang ang araw lang dapat ay para sa Diyos. Sabi na naman siguro ni Kuya Laria sa kanya Ate Malu, eto na naman, may sumpong na naman tong pastor na to. Wala na naman magawa. Pero ito ang totoo. Kung hindi natin ipapangaral ang katotohanan, paano sila makalalaya? At itinuturo natin to hindi dahil sa galit tayo, itinuturo natin sapagkat may pagmamalasakit tayo na gaya natin, nawa sila rin ay mabuksan ang mata sa katotohanan at makalaya sa tanikala ng maling paniniwala. Amen po ba? Hindi ho ba kakilakilabot? Baka hindi nyo ho alam na ang pintakasi at patron ng buong Pilipinas ay itinalaga ang bansang ito kay Maria bilang patrona ng Pilipinas. Para sa mga Katoliko, ang patrona nila ay si Maria. Hindi ho ba nakagigimbal yun? Samantalang ang turo sa Biblia, ang tunay na hari at tagapagligtas ng mga bansa ay walang iba kundi ang Diyos. There is no queen of heaven. There is only one sovereign king. And his name is Yahweh. And the Prince of Peace is the Lord Jesus Christ. And there is no queen in heaven. Because there is only one God. And His name is Yahweh. Can we give the Lord the best clap of praise? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung malakas sa palakpak sa Diyos na buhay. Katulad ni Maria, matuto tayong sumunod sa Panginoon. Bagaman ang buhay niya po ay nakataya nun, ano? Nakita po natin dun sa storya, nung nalaman ni Jose na siya ay nagdadalang tao, ano nabasa po natin? Lihim na hiniwalayan ni Jose si Maria. Bakit po? Sapagkat kung naging public yon, papatayin talaga si Maria. Pero ano po nangyari? Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng ang anghel ay nangusap sa pamamagitan ng isang panaginip. At nangusap kay Jose at ang sabing ganon, ang batang ipinaglilihi ni Maria ay hindi sa tao. Siya ay anak ng kataas-taasan. At hindi ho hiniwalayan ni Jose si Maria. At ano papapansin po ninyo? Sinasabi ng kasulatan, hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang isilang si Jesus. Sa makatwid, hindi na natiring virgin forever si Mary. Dahil ang totoo, nagkaroon ng anak si Maria at si Jose sapagkat sila ay regular na mag-asawa at nagkaroon ng mga kapatid sa laman ang Panginoong Hesukristo. Kaya maging yung katuruan na siya'y birhen magpakailanman ay hindi rin biblikal. Di ho ba't nakagugulat? At hindi nyo kinakailangang maging scientist para malaman that you can never remain a virgin if you give birth to children. Pero the point is, hindi na yung giving birth eh. Kasi bago ka magdalang tao, kailangan kang sumiping at makipagtalik sa asawa mo. Hindi ka na virgin nun. Anong ulit ang nakita po natin dito? Na kapag mali ang katuruan, na ililigaw ang tao. Totoo, hindi ho
bunga ng pagtatalik ng lalaki at ni Maria, ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sapagkat si Jesus ay hindi binhi ng laman. Sabi nga doon, magdadalang tao siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Pero matapos noon, nagkaroon ho ng anak si Maria at si Jose. At marami nga nagsasabing Bible scholars nung si Mary, lumalaki si Jesus, hanggang sa ministry niya, maraming naniniwala, si Mary hindi pa nga totoong mananampalataya. Nakakilala na lang siya later on in her life. But ultimately, Mary believed in the Lord Jesus Christ and she too was saved. Obey. That's number 1. Number 2, submit to the will of God. And number 3, nakita po natin dito, she was very humble enough to accept the plan of God. Bagaman ho mahirap, hindi ho alintana ni Maria yon. Bakit po? Sumunod siya sa kalooban ng Ama. Kung meron po tayong magagawa ngayong umaga pong ito, siguro dito na ako magtatapos. Saan ba nanggaling tong kapistahan ng Immaculada Concepcion? Wala naman ho kayong mababasa ito sa Biblia na siya'y itinuro lang yon sapagkat ang kanilang paniniwala ay kung ang isinilang anya ay walang kasalanan, dapat din anya, it follows, na yung sisidlan, malinis din. Yun ang pinanggagalingan. At noon daw ipinaglilihi ni Santa Isabel, si Maria, wala daw ipinaglihing kasalanan. Pero nung sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa panuntunan ng Diyos. For all have sinned and fell short of the glory of God. So if human logic tells you that, ito sinabi ko to kay Kuya Eric, when tradition and the Word of God battles with each other, where do you believe? It is not the traditions of men. You hold on to the Word of God. Bakit? Tradisyon ang pagpapakilala na siya'y walang kasalanan, ipinaglihi ng walang kasalanan. Dahil ang totoo, hindi niya sasabihin, ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking tagapagligtas, kung alam niya sa sarili niyang wala siyang kasalanan. Dahil siya man ay kailangan ng tagapagligtas. Kaya bilang pagtatapos, mga magulang at mga kapatid, yung doktrina na yon itinuro galing sa aral ng tao. At ang hindi pa nagtatapos doon, na siya daw ho ay iniangat sa langit buong katawan ng walang kasalanan. E di ngayon pagdating nyo sa langit, meron nung lumalabas, may 3 katawan doon na incorruptible. Actually, 4 pa nga Una ho, si Jesus. Si Jesus ho, siya ho yung katawang panlangit, no? Sumunod ho, si Enoch. Si Enoch, wala hong labi yung kanyang katawan Nawala siya, kinuha siya ng Panginoon. So, ibig sabihin ba nito, yung katawang lupa ni Maria nandun pa sa langit? Hindi po. Ang totoo niyan, namatay ho siya at ang mga labi niya ay narito sa lupa sapagkat tao din siya. Taong-tao si Maria. At ang dapat sinasanggunian at minamahal, ang pinipinta kasi, pinararangalan at tunay na sinasamba ay walang iba kundi ang Diyos. Ngayon, sa umaga pong ito, may natutunan ba kayo? Kapag ho ang turo ng tao at ang turo ng Diyos ang naglaban, ang panghawakan, salita ng Diyos. Ang batong panulukan ay ang turo ng Biblia, sapagkat yun ang katotohanan. No, sabi ng Panginoong Hesus, ang salita mo ang katotohanan. Ang salita mo ay buhay. Ngayon, hindi ko sinasabing magalit kayo sa Kanya. Wala akong poder ang galit. Ano ang dapat tingin ng Kristiyano kay Maria? Iginagalang natin siya katulad ni Isaiah, katulad ni David, katulad ni Abraham, katulad ng lahat ng mga apostol. May paggalang tayo, pero hindi natin siya sinasamba. Dahil Diyos lang ang kasamba-samba. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us all stand up before the Lord right now.
Kuya Larry, naiba tayo, no? Naiba tayo ng Basic Sunday. May Basic Sunday. Yes po. O sige po, bigyan ng mic, bigyan ng microphone. Upo muna kayo saglit, mabilis lang. Nagkatawan tao. Dapat po, yun. Di ba nyo? Kita nyo, may theologian pa tayo talaga. Palakpakan naman natin ang Lord. Ibig sabihin talaga, may kamalayan ang mga tunay na Kristiyano. Bakit ito tinawag na pinagpala sa babaeng lahat? Dahil kinasangkapan ng Diyos. Sino mang kinakasangkapan ng Panginoon ay pinagpala. Tingnan nyo katabi nyo, nagpapagamit ka ba? Kasi kung hindi ka nagpapagamit, hindi ka pinagpala. Ang mga ginagamit ay pinagpapala. Kaya ang totoo niyan, di ba sabi din ni Apostol Pablo, sa bahayan niya, may mga gamit na nakalaan para sa karangalan at may mga gamit na ginagamit pang araw-araw. Well, yes, si Maria, natatanging kinasangkapan, kaya pinagpalang lahat, pero hindi nangangahulugang dapat siyang sambahin. Dahil kayo man at ako, pag nagpapagamit tayo sa Panginoon, pinagpala tayong lubos. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo, purihin po ang Panginoon. Nawa po sa umaga pong ito, napagpala po tayo. We give you praise, Lord. Buong puso kitang papupurihan, buong pusong paglilingkuran. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ang pag-ibig mo na aking naranasan, ihahayag ko magpakailanman. Once again, we say to the Lord, buong puso kitang papupurihan, buong pusong paglilingkuran. Ang pag-ibig mo na aking naranasan, ihahayag ko magpakailanman. Let's say to the Lord, ang nais ko'y purihin ka. To the living God we say, ang nais ko'y purihin ka. Say to the Lord right now, ang nais ko'y purihin ka. Purihin ka, purihin ka, aming Ama. Once again, we say to the Lord, ang nais ko'y purihin ka. Ang nais ko'y purihin ka. To the one God we say, ang nais ko'y purihin ka. Sa umagang ito, O Diyos, purihin ka, aming Ama. Let us sing the chorus and say, buong puso kita papupurihan. Buong puso, Diyos, buong puso paglilingkuran. Kaya aming ginagawa ito, Panginoon, ang pag-ibig mo na aming naranasan. Ito'y aming ihahayag, ihahayag ko magpakailanman. Say to the Lord right now, buong puso kita papupurihan. Say to the Lord, buong puso paglilingkuran. Hallelujah. Ang pag-ibig mo
Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lamang wala. in this place we declare, Sa'yo ikaw ang aming pinipintakas. Ikaw ang aming sinasamba. sisigaw. Sa buong mundo minsan pa, ikaw o Diyos, ikaw ang tunay. Ika'y Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang ikaw lamang wala. sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Now, let us sing the verse. Sing to the Lord, hallelujah. Pupurihin ka. Now, sing what you believe and believe what you sing right now. Sa lugar ng pandi, may mga anak ka nasasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Mayroon kang mga lingkod na hinirang nasasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Minsan ba, pupurihin ka o Diyos. Pupurihin ka. Sa bayan ng pandi kami sasamba. May mga hinirang ka, Panginoon, na hindi yuyukot at sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay. We declare, Lord, let your blood, Lord, cleanse this place, Lord. We declare that there is no other God. Isisigaw. Minsan ba we say to you, oh Lord, ikaw ang tunay. Hallelujah. Ikaw lamang, wala nang iba sa'yo. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Isisigaw sa pinakahuling pagkakataon na lasing ang oros. Oh, ikaw ang tunay. Ikaw lamang sa'yo, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, O Diyos, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. At sa habang panahon, wala kang, ikaw ang Diyos ng Pilipinas. Wala kang katulad, ikaw ang Diyos ng Pandi. Ikaw ang Diyos ng Luzon, Visayas at Mindanao. Wala kaming ibang pinipintakasi. Wala kaming ibang pararangalan. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging. Hallelujah! At sa habang panahon, wala kang, sa lugar na to'y may sasamba. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Sa lugar na ito aming sasambahin ang nag-iisang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Noon pa man, maging ngayon at kailanman. At sa habang panahon, wala kang, for the last time we say, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala nang iba sa'yo.
noon pa man, maging ngayon at kailanman. At sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time we say, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. At sa habang panahon, wala kang katulad. Katulad ni Job, na sa tuwing umaga matapos magparty, magkasiyahan ang kanyang mga anak, ay gigising ng maaga at maghahanda magbibigay ng handog na humihingi ng kapatawaran sa Diyos sa pag-iisip niyang baka natungayaw ng kanyang mga anak ang banal na Diyos sa kanilang kasiyahan. Kami bilang inyong mga anak sa lugar na to, sa bayan ng Pandi, ay naninikluhod